So, good afternoon everyone. I'm going to discuss the chapter 8, the database. Objectives. At the end of the lessons, students are expected to achieve the following. First, identify the relative importance of the database list. Second, understand the importance of analysis. First, the relative importance of the list is what is database? Di ba kabantay mo sa isa ka organization? Kaya nag-collect din sila data or information sa isa ka customer or employees nga ga-access sila ang management, which is the retrieval of information. Database is mo na siya ang gina-mention last previous na report na also known as a customer database, contains all the significant data and information of the customers. This is known as a contain from the name, age, address, gender, to even previous purchases, and in an even more advanced database kay nag-include og search algorithms sa mga online shops o websites. Kabantay mo sa mga shops or online kay ga collect din sila mga address, name sa mga kay in case nga mag-order ka sila makabalo na gyud sila kung unsa ang background checks mo. That's why need ang database sa isa ka organization or isa ka company. And why database is very important? Kaya nga naman every business must have this database sa customer. Kaya if ever dili mo magkita sa customer, you know the background already na. Kabalo na kasi yung taste, yung mga needs, yung mga wants. Kaya para once mo visit siya mong store or company or establishment, kabalo na kasi yung mga needs. Kaya reasons why a customer database is important. First, target market. Example, na kay bangko. Diba, mostly sa bank is ilang target market yun is mga employee, teachers, or kaning mga professionals na mga tao kay di magud sila mga problema if ever nga tingbayad na kay stable magud ilang sweldo, like bantay mo sa mga SSS, GSIS nga kaltas largo ang makuha kay nakakuha naman na silang card something nga pag once tig sweldo diretso na siya. That's why kung mag-target mag-target market kay ka kanad yung pasok unsa ang nasa mong area or unsa mas stable nga mapasok din nga income. Second is personalized customer experience. Kaning kabantay mo kanang mosulod mo kanang gaysano or mga malls kay maingon sila nga anyway ako mo palit ko sa inyong shop nya maingon ko nga excuse me na may ani nga stock tapos ako nga employee dili jud dapat ko miingon nga wala ma'am wala ming ani ma'am basin sunod na stock dili jud siya dapat mangita kag way or maghatag kag exact date na when mo magka-stock og otro or dapat mangita mo way nga basin ay kapareha na nga stock na ma-recommend ninyo sa inyo nga customer. Dapat nakakuha na jud ka ba nga dapat na-adjust inyo ana dili ka mo dili kay para dili siya mabalin sa lain gani mo na siya ang personalized customer experience. Third is improve customer services. So, mo na siya nga angay na itong ampingan yun na itong mga customer, no? Di ta magpa kung mulapas mag-guess lang limit, syempre, ang atong kita ng mga employee, syempre, dapat ipaubos sa itong pasensya kay kita may nanginanglan sila ha. Mo na kung naslay mahatag sa itong feedback about sa itong mga services, dapat mo yun natong usbon or improve sa itong organization. Mo yun dapat panggawang yun nato kung sa lang request or sa lang needs pamangita na to pamaagi. Customer insights mo na siya pag once makuha na nato ilang insights about sa itong product or sa itong organization mo na diyan na to makita nga need na to mag-improve ani nga item kay nga product kanina mga services kay tungod ra pud sila ma-change man po na to atong mga butang wala na to nakita nila. Customer retention, mga VIP treatment, imong ilhon na mga high value na mga customer nimo nga o kabalo po ka unsa usually na ginapalit kay para if ever mabalik sa imong shop kabalo na ka kung sa ilang mga usually good nga mga luxury ba na mga brand ang ilang most na ginapalit or mga generics lang. Yun na mangita po kag way nga mabalik-balik sila sa imong shop dapat good gyapon nimo mga services nga ma-approach sila while mga item. 6 optimization. Ikaw na tagiya or employee dapat kabalo jud ka kung sa mga needs sa mga common customer. Kay kung once makabalo ka ang imong approaching gani kay paspas na ba murag di na ka mingon pa sir asa mo ni mao na nga mo ni mga needs murag
kabalo lagi ka sila mga taste like wala na iya ba murag paspas ang lihok sa isa ka establishment kung kabalo jud ka sila mga needs. Lastly, the data-driven decision making. Magamit og data or matrix from customer ninyo para sa inyong business to goal o strategy o product development. Example, area survey. Na kay business nga do sa city hall or eskwelahan. Unsa may common or usually nga ginabaligya dira pag duol sa nga mga lugar. Di ba? School supplies, kalendarya. Mao yun na kung once kung magtukod kag isa ka establishment kung unsa jud do sa imong or unsay patok sa mo dapat mao jud siya itukod mo sa magtukod kag manda no lain niya wala siya na bilong ana nga lugar. So database analysis and why it's important. Importante sa isa ka business or company ang database analysis kay makatabang kini kung makakuha og potential buyers, makapadali pod ni sa mga disseminate sa information, promos o discounts sa imong product, mapaspas o mga contact sa mga customers or buyers na lagi dako siya sa mga product.